Samantala, kaugnay ng balitang yan, tiniyak ng AFP na nananatiling ligtas ang mga Pilipinong sundalong naipit sa standoff sa Golan Heights. Ayon sa AFP, nananatili ang komunikasyon sa naturang mga sundalo upang malaman ang kanilang kalagayan. Ang update ukol dyan, alamin natin mula kay Waywaya Macalma mula sa Campo Aguinaldo, live. JC, hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang nagaganap ang standoff sa pagitan nga ng mga Pilipinong sundalo o Pilipinong peacekeepers at sa pagitan nga ng mga rebelde ng Syrian doon sa Golan Heights. At nangyari nga ang insidente kahapon alas 10 ng umaga, oras sa Syria. At ayon nga sa ating tagapagsalita, kanina humarap sila. Bago nga naganap ang insidenteng yan ay na-occupy muna ng mga rebelde ang posisyon nga ng Fiji nationals na kung saan nagdemanda ang mga rebelde na isuko ang armas ng mga ito. At ito naman ang ibinigay nga ng mga Fiji nationals at saka sila ginawang hostage. Matapos nito ay pinalibutan ng mga rebelde ang 75 Pilipinong peacekeepers. Kanila rin hiniling na isuko ang mga armas sa mga Pilipinong sundalo, ngunit dahil sa takot na maging bihag din sila ng mga rebelde ay hindi nila ito isinuko na nagresulta naman ng halos 24 oras na standoff. Ayon kay Major General Domingo Totaan, ang tagapagsalita ng AFP, pangunahing misyon ng liderato ng Department of National Defense at AFP ay ang kaligtasan ng bawat sundalo. Pero anya ang United Nations Disengagement Observer Force o UNDOF ang nangunguna sa pakikipagnegosasyon sa mga rebelde at hindi ang Pilipinas. Ito naman ang pinangunahan ng isang opisyal mula sa India sa pakikipag-ugnayan nga sa mga rebelde. Siniguro naman ni Totaan na wala pang nagaganap na bakbakan sa pagitan ng mga rebeldeng sundalo at hanggang sa ngayon nga at kanila rin inimpormahan na mga pamilya ng mga sundalong kasama nga sa standoff. Ayon naman kay Colonel Roberto Angkan, ang commander ng Peacekeeping Operations Centers ng center ng AFP, na ang lahat ng mga sundalong kasama sa standoff ay well-trained at fully armed. Narito ang bahagi ng pahayag nila Major General Domingo Totaan at ang tagapagsalita ng AFP at si Colonel Roberto Angkan, ang commander ng AFP Peacekeeping Operations. The peacekeepers in Golan Heights are in a standoff with Syrian rebels as the former tried to storm their positions at around 10 a.m. Syrian time yesterday, August 28. It must be noted that we are 5 hours advance with the Syrian time. Earlier, the said rebels occupied the position of Fiji nationals under the United Nations Disengagement Observer Force in Golan Heights. The rebels demanded their firearms and later took 43 Fijians as hostages. The Syrian rebels also surrounded the encampments of the Philippine contingent. Our peacekeeping forces are holding their ground to defend their respective positions. This resulted in a standoff which is still prevailing, a prevailing situation in the disengagement area supervised by the UNDOF. The Philippine government and the UN officials are already trying to peacefully resolve the situation. Potential for the de-escalation of the situation is still positive. The Armed Forces of the Philippines has already expressed its concern for the safety of the Filipino soldiers as well as the hostage Fijian peacekeepers in Golan Heights. Give you a update on our peacekeepers here in position 68. This is in the area of separation in Golan Heights. Also, we have here the two of our positions were on standoff with the rebels, the armed elements, anti-government armed elements. Also here in position 69, which is also in the area of separation. Just to give an emphasis, our soldiers' lives is of our national interest, and our actions in Golan Heights is fully coordinated with the officials of the United Nations Disengagement Observer Force and the Armed Forces of the Philippines, especially my unit, shall ensure that the families of our peacekeepers deployed in Golan Heights are made aware of the situation and their needs are appropriately taken care of by my unit as well as of the Philippine Army.
JC, kasalukuyan ngayon nagpupulong sina Defense Secretary Voltaire Gasmin at si General Gregorio Katapang, ang AFP Chief of Staff. Kabilang din sa pulong ay sina Colonel Angkan, ang head nga ng Peacekeeping Operations, maging si Undersecretary Natalio Ecarma, ang head nga ng Military Affairs ng Department of National Defense, at iba pang opisyal mula sa AFP at sa DND. Ito upang nga malaman ang kasalukuyang estado nga ng ating mga Pilipinong peacekeepers, kung kamusta na nga ba ang kalagayan nila at kung meron na bang nangyaring bakbakan. Ito'y aalamin naman natin after ng kanilang meeting, kung magbibigay nga sila ng press conference after ng pulong nila. At nagaganap nga yung meeting dito sa Campo Aguinaldo sa Department of National Defense Building. At kagabi pa nga ng madaling araw natapos yung kanilang pulong, matapos nga nilang malaman ang standoff nga sa pagitan nga ng mga Pilipinong peacekeepers at ng Syrian rebels. At banggitin ko lang, JC, na ilang araw pa lang nakakalipas ng banggitin o ipahayag nga ng ahensya na ipo-pull out na nila ang mga peacekeepers natin sa Liberia at sa Golan Heights, at nangyari naman ang insidenteng ito. At JC, yan ang pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma.